Honor and thanksgiving to our great God, Savior, Jesus Christ. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Willie Israel Almeida, in the prophet our loving God, and beloved children and grandchildren. Panginoon, we always remembering the recent life teaching beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Blessed Sunday, everyone. Celebration of our dearly beloved Mama Dear. Everybody say, praise the Lord. The beloved Mama Dear, happy birthday in heaven. Ang kanyang pagtuturo, mga kapatid, ay hindi po natin makalilimutan. And how many years, mga mahal, na nagpagal po sila sa iglesyang ito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa Biblia, lagi natin binabanggit ang mga taong mga matutuwid, mga tao na naglingkod sa Diyos. Manginman, how much more ang ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, na sila po ay manginman, bago nagpahinga, maraming Kristiyano ang natuto at tinuruan ng aral ng ating mahal na Panginoon. Manginman, mga kapatid, sa hapong ito, magi sa ating po mga webcast viewers, magandang araw po sa inyo, magi sa lahat po naman rito, welcome po sa ating po mabaguhan. To Jesus Miracle Crusade, headed by beloved evangelist, Willie Israel Almeida, in time prophet o our loving God. May mahal, bago po ako magbigay po ng aking topic, nais po nating magpabasa po ko ng dalawang verse about po sa ating beloved Mama Dear. Alam niyo po, mga mahal, ang pag-alaala sa dakilang tungkulin, mga minmahal, ng lahat ng matuwid no anak ng Diyos, ito po, mga kapatid, ay layunin upang hindi natin makalimutan ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Mitiin po natin, manginman, yung dakilang kabutihan ng Diyos na ginawa, manginman, na nagtalaga ang ating malang Panginoon ng mga tunay na mga mangaral. Kaya po, manginman, ang sabi, ang kanyang mga labi, ang kanyang mga bibig ay ginamit sa pagtuturo, mga kapatid, sabi po ng 1 Thessalonians, at dito po sa Proverbs chapter 31, verse 26. Manginman, bigyan po muna natin ng pansin ang talatang ito. Kung sinasabi ng banal na kasulatan, manginmahal, bigyan po natin ng importansya ang mga tao na siyang ginamit ng Diyos sa ating pong mga kaligtasan. Dito po, mga kapatid, sa Proverbs chapter 31, verse 26. At italon mo, kapatid, sa 29, English Tagalog. Amen. Praise the Lord. In the book of Proverbs, chapter 31, verse 26, and jump to 29, 26, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. 29, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Ito po sa wikang Tagalog, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan, at ang kautusan ay ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. 29, maraming anak na babae ang nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Manginmahal, kanino po iniwan ang isang mana ng ating beloved Mama Dear sa kanya pong mga anak? Maraming anak na babae, ating binasa, maraming anak na babae na may makabaitan. Ang kabaitang ito ay nagmumula sa ating Diyos, sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan. At bilang paggunita, manginmahal, sa ating magulang sa manang Panginoon, beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, ang sabi roon, binubukan niya ang kaniyang mga bibig upang ipangaral ang mabuti, upang manginmahal ang tao ay dalahin sa ating mahal na Panginoon. At sabi doon, manginmahal, huwag nating kalimutan, ating alalahanin, manginmahal, ang mga tao na silang ginamit ng Diyos na nagpuno. At sila po, manginmahal, ang naging instrumento upang tayo dalahin sa buong katotohanan. Di ba? Sabi ng Hebreo 13:7, manginmahal, ating bigyan ng respeto, bigyan po natin ng paggalang at alalahanin po natin ang mga bagay na siya pong ginamit ng mahal na Panginoon sa ating kaligtasan. Hebrews chapter 13, verse 7. Kenli po. Hallelujah, praise the Lord.
From the book of Hebrews, chapter 13, verse 7. Remember them which have ruled over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Sa Tagalog, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal mga kapatid. Kaya ilang taon, mga mahal, ang ating pong binabid assistant pastor, ating binabid Mama Der, na diyan po, mga mahal, sa ating isipan. Yung mabuting bagay na kanyang itinuro at iniwan sa atin. Praise God. Sabagkat, ang sabi nga po ng banal na sulatan, mga mahal, ang mga tao na sila po ang mga bagay na hinirang ng mahal na Panginoon upang magtuwid at magdala sa atin na sa pamagitan na tinawag niya tayo upang tayo makisama sa kaniyang anak, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Ang ating mahal na Panginoon napakadakila sa buhay natin. Praise God. Sabagat kung wala po kaya ang ating magulang sa mahal na Panginoon, nasaan po kaya tayo sa ating panahong ito? Amen? Nakarating sa bawat sulok ng bansa, saan mang dako, sa Pilipinas, sa buong daigdig, mga minamahal ko, ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Dumami ang mga manggagawat, mga kapatiran, mga minamahal, hindi lamang daan, million member ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa iglesyang ito. Amen? Kaya tatalakayin po natin ngayon the faithfulness of God to His people. Ang kabutihan ng Diyos, ang ating pong ginugunita, ang ating pinag-uusapan, the faithfulness of God to His people. Siya mahal, yung matapat, ang sabi, ang katapatan ng Diyos sa mga tao. Hindi mapagpaliban. Ang sinabi naman ng Panginoon ay mangyayari at magaganap. Kaya lahat na nagtiwala, lahat na nampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, lahat ng tumalima sa ipinangaral ng Man of God, pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Hindi natin makalimutan. Hindi na, sabi roon, mga mahal, yung katapatan ng Diyos sa atin, hindi magbabago. Tayo minsan nagbabago ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kapag tayo, mga mahal, nadiyan sa ating trials, nadiyan tayo sa ating mga pagsubok, nagbabago ang ating pag-ibig sa Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1, verse 9, mga mahal, dito po sa ating topic, the faithfulness of God to His people. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 9. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa Kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Amen. Mga mahal, tiknot po natin, magi sa ating pong mga baguhan, nakapiling po natin, mga kapatid, ang mga bagay ng ating pong pinag-uusapan, ang ating pong mga mahal ditong binabanggit, yung mabuting bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami, mga mahal, mula nung tayo sumampalataya sa Kanya, naniwala sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, naganap sa atin ang napakaraming himala. Amen ba? Kaya God is faithful by whom ye were called unto the fellowship in Son Jesus Christ, our Lord. Isinagawa, mga mahal, yung pakikisama ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung ganon, mga mahal, ibig sabihin ngayon, ikaw na baguhan, bakit ka narito? Bakit, mga mahal, may mga himala na dumarating sa buhay natin? Dahil natuwat na lugod ang ating malapay sa isang tao na nagtiwala at lumapit sa Kanya. Kung iisipin po natin, mga mahal, sa relihiyon, sa ating pinanggalingan, mga mahal, walang ganitong pagtuturo. Amen? Hindi natin naranasan, mga mahal, kung paano ituro sa atin ang tamang hakbang ng pananampalataya at pagtalima at pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay faithful, mga mahal, ikaw ay sumusunod, sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 9, tatalastasin natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kindly po. From the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 9. Know therefore that the Lord thy God, He is God.
the faithful God, which keepeth covenant and mercy, which them that love Him and keep His commandment to 1,000 generations. Sa Tagalog, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. Amen. Everybody say amen. Sometimes there are Christians who question how faithful is our God. Is that is reason why they are not fully surrendered to our loving God? Minsan nag-aalinlangan tayo May mga bagay, mga mahal, sa buhay ng Kristiyano, pinag-aalinlangan nila. Yung katapatan ng ating mahal na Panginoon, kaya't naging bantulot yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod sa Diyos. Naglilingkod tayo pero nadyaan yung ating doubt, yung ating pag-aalinlangan, mga minamahal na kapatid. Kaya ang paglilingkod, mga minamahal, ay mga minamahal, bantulot habang tumatagal, hindi na ma-matured. Hindi nila naunawaan kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya lubos, mga mahal, na tayo ay narito, ipahayag natin, mga mahal, ang kabutihan, ang kamanghamanghang ginawa ng ating mahal na Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kung ating pag-uusapan, mga mahal, ang sacrifice ng ating beloved assistant pastor, yung kanilang ginawang kabutihan, para sa pananalangin sa bawat isa sa atin, hindi natin kayang tumbasan ang kanilang iniwang halimbawa. Kaya't mga mahal, tayo'y umiiyak dahil mga mahal, may mga taong nagpagal, may mga taong nagbigay ng kanilang buhay para sa kaligtasan, para sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Bakit ka nag-aalinlangan? Mga mahal, naging bantulot yung ating kalagayan, yung ating buhay espiritual. Mga mahal, faithful the forgiveness. Kinakailangan tapat daw ang Diyos sa kanyang pagpapatawad. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi siya magsisinungaling sa bawat isa sa atin. Mga mahal, kung sinabi naman ng Panginoon, anak, pagagalingin kita sa iyong karamdaman, gagaling ka. Anak, pagpapalain kita, magaganap at mangyayari yan sa buhay natin. Dahil yan ang pangako ng mahal na Panginoon, yung katapatan natin sa Diyos. Kung ipapahayag daw natin ang ating mga labi, ang ating mga kasalanan, siya'y tapat na tayo ay kanyang patatawarin. Amen? Now therefore the Lord thy God, He is God, the faithful God, with the covenant and mercy, within the love Him, keep His commandment, to thousand of generation, mga mahal, utos hanggang sa libong salinglahi, mga mahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, magkapalit-palit man ang daigdig, ang mundo, mga mananatiling tapat ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat Kristiyano. Hindi yan aalisin, hindi magbabago ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9 up to 10, mga mahal, kaya maging tapat ka, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. From the book of 1 John, chapter 1, verses 9 to 10. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Amen. Walang taong matuwid. Amen ba? Walang taong perfecto. Kaya mga mahal, narito ang salita ng mahal na Panginoon, narito yung Biblia. Narito ang mga mangangaral. And sabi, and we confess our sin, He is faithful and just, forgive our sin, and clean us from unrighteousness. Gawin po natin ito. Ipahayag po natin, sabi ng salita naman ng Panginoon, ang kasalanan ay tapat at banal, tayo ay kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam nyo ba,
kapag ikaw ay nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, nilinis lahat ng iyong kasalanan, isinurrender mo ang iyong sarili sa mahal na Panginoon, mga minmahal, matutupad sa iyo ang pinangako ng ating mahal na Panginoon. Napakarami natin pag-uusapan kahit nga mga hindi tayo tumigil sa buong maghapong ito hanggang kinabukasan. Hindi maubos na ating pag-usapan ang kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Ipahayag natin, if we confess our sin, ang ating kasalanan, mga kaya po sa ating mga mahal na mga baguhan, kayo po ay pinadadako namin sa banal na gawain dito sa harap. Itinataas natin ang kamay. Isinusuko natin sa Diyos dahil tayo'y mayroong pagkakasala. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, pagsisihan. At ang bagay na yan, mga mahal, ay nakita ng Panginoon sa ating buhay. Ang Diyos ay magbubukas, mga mahal, ng dungawang sa langit. Ibibigay niya ang nararapat para sa iyo. If we say that we have not sins and make him a liar and his word is not in us. Kung sinasabi ng iba, wala naman ako kasalanan, hindi ako nagkakasala, ating ginagawang sinungaling, siya ang kaniyang salita ay wala sa atin. Di ba? Manginmahal, walang magsasabing matuwid. Kaya nga po, everyday, manginmahal, na tayo'y nananambahan, lumuluhod tayo, nagsusumamo tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Nakahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan, sabi ro, ano ba yung nakapaghihiwalay sa tao para ang Diyos ay hindi makinig sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga panalangin. Sa Isaiah 59 verse 2, ang pinaghihiwalay ng inyong kasamaan, yung kasalanan sa tao, ang sabi doon ng Biblia, upang maging hadlang na hindi tugunin ng mahal na Panginoon yung panalangin. Kaya niyo po. From the book of Isaiah chapter 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Kundi pinapahiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Cutting our relationship to God, which leads to building wall to Him. Yung sabi ng Biblia, pinuputol natin yung ating relasyon sa Diyos. May pader, manginwal, ng magiging mamagitan. Dahil sa kasalanan, yan ang naging hadlang, sabi ng ating binasa, manginmahal. But your iniquity I have separate between your God. Ang Diyos, manginmahal, may panahon na hindi siya tumugon sa ating panalangin dahil nababasa ng mahal na Panginoon, iniisip natin yung ating puso, manginmahal. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, naging hadlang, hindi siya tumugon sa atin. Pagkatapos minsan, mag-isip tayo, kala ko ba totoo doon ang gawain? Kala ko kapag nagsamba ka, totoo tutugunin ng ating Diyos yung aking panalangin. Manginmahal, depende yan kapag sinurinder mo yung sarili sa mahal na Panginoon, nagpakumbaba ka sa mahal na Panginoon, hindi iiksi ang kamay ng Diyos para hindi kanya abutin. Kaya yung ating mga pagluha, yung ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, yung katugunan ng ating mga panalangin, nalugod ang Diyos, kaya binigay sa iyo ng mahal na Panginoon yung panahong yan, yung panalangin ay ating nakamtan. Sabi po ng Proverbs chapter 28 verse 13, siya nagtatakip sa kaniyang pagsalangsang. Sabi doon, mga inman ng banal na kasulatan, Proverbs 28 verse 13. In the book of Proverbs, chapter 28, verse 13, He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Dito po sa wikang Tagalog, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Amen. Mangin mahal. Amen. Amen. Siya daw nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kita mo, mangin mahal, napakatalinaga ng sinasabi ng banal na kasulatan, he that covereth his sin shall the prosper.
Mangin mahal tayo, mangin mahal mag-surrender ng ating sarili. Sabi ng Biblia ng ating mahal na Panginoon, hindi siya giginhawa. Sa kapanahunang yon, mangin mahal ang sabi ng ating Diyos, mangin mahal kinakailangan ang lahat ng mga bagay ibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mangin mahal. Huwag nating isipin, mangin mahal, ang Diyos ay natutulog. Siya, mangin mahal, ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Nakikita niya kung anong mayroon tayong pangangailangan, kung anong nais ng ating puso, ibibigay at ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang sabi ng banal na kasulatan, hindi siya sinungaling. Everybody say, praise the Lord. Ang lahat ng bagay gagawin niya. Ibalik mo sa akin ang kagalakan. Kaya kapag nawala sa isang tao, yung peace of mind, baliwala yung buhay mo. Kaya yung pangako ng mahal na Panginoon para ito'y makamtan mo. Ang sabi ng Biblia, maglingkod ka siya, hanapin mo siya, at siya iyong masusumpungan. Psalms 51 verse 12. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Psalms, chapter 51, verse 12. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Amen. Sa Tagalog, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, Amen. at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. Everybody say, Amen. Sabi po yan ni David, mga mahal, restore unto me the joy of the salvation, uphold with the free spirit. Ibalik mo sa akin yung kagalakan, mga mahal, ang pagliligtas na alalayan ng kusang espiritu. Ibig sabihin, ang espiritu ng mahal na Panginoon, ang sabi kung saan naroon ang espiritu ng Diyos, doon ka mayroong kalayaan, doon ka mayroong kapayapaan, mga minamahal. Amen? Sabagat yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya at maglilingkod sa Diyos na makapangyarihan. Napakarami manginman nating mga experience. Napakarami nating nakita sa ating manginman makapatiran na ang buhay nila sa sanglibutan manginman ay parang walang direksyon. Mga minmahal, ang buhay nila, manginman kahit naadyan po yung kanilang kabuhayan, yung kanilang salapi, pero naadyan yung kaguluhan ng kanilang buhay. Mga kapatid, hindi po doon makakamtan ang tunay na kapayapaan, ang kaligayahan sa mundong ito. Makakamtan ng isang tao kapag ikay nagtiwala at sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung sinasabi, isinurrender natin yung ating sarili. Kaya sa ating mga baguhan, hindi po kayo napunta rito, para kumbinsihin, narito kayo upang tuparin ng mahal na Panginoon ang pangako niya sa inyo, mahal. Sabi nga, tinatanggap natin ang salita ng Diyos na libre, binabahagi namin. Narito tayo sa gawain ito ng ating Diyos na makapangyarihan. Ito'y magaganap sa buhay natin. Maraming tao, mahal, naniniwala sila sa Diyos, pero mahal, walang pananampalataya. Mahal, hindi nila lubos na isinusurrender yung kanilang sarili sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi po ng Psalm 68 verse 18, kung iyong pinapakundanganan ang kasamaan sa iyong puso, hindi kita didinggin, sabi ng Biblia ng ating mahal na Panginoon. From the book of Psalms, chapter 66, verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung pinakukundangan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Mahal, kung inyong pinapakundanganan ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinig, hindi ka didinggin ng Panginoon. Napakaliwanag. Kaya't mahal, tayo mayroong repentance. May pagsisisi tayo, mahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mahal, dito natin yung ating buong sarili, mahal, ibinibigay natin sa Diyos, mahal, hindi 99%, 100% isinusurrender natin sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yan ang sinasabi ng Bansulatan para maganap sa isang tao ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, mahal, kapayapaan. Kapag naglilingkod ka, wala ka pang kapayapaan,
Mga mahal, ikaw ay aburido sa buhay, sa mundong ito, ibig sabihin, hindi mo pa lubusang binibigay yung sarili mo sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay narito sa gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo, isipin mo, mga mahal, ikaw, mga mahal, ay narito upang sundin ng buo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung paano yung mga tao, mga Kristiyano na nauna sa atin, na nagpapatotoo, mga mahal. Sila'y galak na galak, umiiyak sila sa tagumpay na kagalakan ng kanilang buhay mula nang sila'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang mga panalangin ng pananampalataya, ito po ang sabi ng Biblia, ay nakapagliligtas. Yung nananalangin ka na mayroong pananampalataya sa Diyos, sabi po ng James chapter 1, verse 15. Kaili po. From the book of James, chapter 1, verse 15. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Sa Tagalog, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Amen. Mga mahal, kaya ganoon naging bunga, mga mahal ng tao, mga mahal, dahil sa kasalanan. Hindi nila, mga mahal, pinagsisisihan patuloy. Kahit nakikita nila, mga mahal, ang mga bagay na mga makasama, patuloy ang tao sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Biblia, ito'y magbubunga ng tinatawag po ng sakit at pagkatapos yung kamatayan. Kaya't, mga mahal, tayo narito, tinubos ng ating mahal na Panginoon ang ating kasalanan. Ngayon, tayo ay magdaraos ng Holy Supper bilang paggunita, bilang pagdakila sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa buong sanglibutan. Iba di say, praise the Lord. Kaya, mga mahal, ating pong bigyan ng buhay at panahon ng ating kilalanin ang tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos, sa Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Mga mahal, na patuloy nagbibigay ng mapayapa at saganang buhay. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ipapahayag nga kayo sa isa ng inyong kasalanan. Narito tayo, mga mahal. Yan po ay isa sa pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Magpapahayagan kayo sa isa't isa ng inyong kasalanan. Ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo ay magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kapag nagkaisa ang Kristiyano, matuwid, mga mahal, walang anumang bagay na magtatagumpay na sakit at pagsubok at kahirapan. Kung sa mundong ito, kita mo ang tao, mga mahal, kapag nadyan na po sa matinding trahedya at matinding kahirapan, natuto sila magdasal, nananalangin sila, pero walang Diyos na tumugon sa kanilang panalangin. Tayo, mga mahal, maliban lamang na tayo may pagkakasala, itinutuwid tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag tayo ay nakapanalangin, nagpuri sa Diyos na buhay, mga mahal, na dyan, maramdaman mo ang pagkilos ng ating Diyos sa ating buhay, ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Napakarami, mga mahal, taon ang dumaan na mga panganib sa ating bansa, saan mang lugar. Maraming mga testimony sa ating mga kapatid na parang imposible. Dumaan ang bagyo, dumaan ang mga trahedya, dumaan, mga mahal, ang matinding aksidente, iningatan ng mahal na Panginoon. Dahil ito ang isang bagay na pangako ng Diyos, mga mahal, yung nagkakaisang maningas na panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, kung tayo lang sa ating sarili, hindi makarating sa Diyos kaya nga tayo, the first prayer of beloved evangelist Willie Estrada Almeida, in time prophet, our loving God, dahil sila ang naging tulay, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon, upang tayo, mga mahal, ipanalangin at narito tayo bunga ng kanilang mga pagpapagal at panalangin sa iglesia. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi mapagpaliban ng Diyos, mga mahal, tungkol sa kanyang pangako. Ilaknang na po natin 1 Peter chapter 3, verse 9 up to 10, mga mahal. Sinasabi, hindi siya magpapaliban sa kanyang pinangako sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, maging sa ating mga baguhan. Kaya po. Sige, Peter chapter 3, verse 9. Praise the Lord. In the book of 2 Peter, chapter 3, verses 9 and 10, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering, to usward, not willing that any should perish,
but that all should come to repentance. Amen. 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Dito po sa wikang Tagalog, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sa 10, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Amen. Everybody say amen. Bigyan mo walang kabuluhan ang mundong ito. Kaya kapag ikaw hindi pa naglingkod sa Diyos, ang sabi ng Banal na Sulatan, darating ang panahon, gaya daw na magnanakaw, nasang kalangitan sa araw na iyon ay mapaparam. Ito ay pangako ng Mahal na Panginoon. Yung sinasabi pagdating ng deadline, pagdating ng huling panahon. Yan ang isang bagay kung bakit tayo nagsisikap na maglingkod sa ating Mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Sapagkat ang mga bagay dito sa mundong ito ay mapaparam, mawawala. Pero ang pangako ng ating Mahal na Panginoon sa bawat isa, the Lord is not slack concerning His promise. In some is count His slackness, but is long-suffering to us word, the willing that in His soul perish, but help the soul come to repentance. Mangimal, hindi siya mapagpaliban. Amen? Gaya ng sinasabi ng iba, ipinilagay kundi mapagpahinuhod. Ibig niya, ang sino man sa atin, na sabi ng Banal na Kasulatan, ay hindi mapahamak. Ayaw niya na may mapapahamak. Lalo na ang mga anak niya, mahal, iingatan tayo ng ating Mahal na Panginoon. Yan ang pangako ng Diyos. Kung dumating yung verse 10, yung matindi, mahal, na sinasabi, ang mundo, mahal, ay iiwan ng Diyos. Ano ang maging anyo ng tao? Ang pangako ng ating Mahal na Panginoon sa mga sumasampalataya, mahal, iingatan niya hanggang kamatayan, hanggang dumating ang panahon niyan. Walang anumang bagay na mapahamak na mga anak ng Diyos. Kaya dito pa lang, ang inyo po, mahal, mga problema, mahal, huwag niyo pong problemahin. Kapag kayo narito sa church, narito, isinurrender niyo sa Mahal na Panginoon, mga minmahal, mga kapatid, magtiwala kayo sa Diyos, mahal. Pag uwi niyo sa inyong tahanan, manadyaan na, mahal, ang katugunan ng panalangin. Lalo na kung ikaw ay nabautisman sa tubig, sa pangalan ni Jesus, naging anak ka ng Diyos. Tatayo ka mga isang araw sa pulpong ito, magpapatutuo ka na totoo nga yung sinabi ng mga nagsasalita, yung mga nangangaral dito, magaganap din ito sa buhay natin. Dahil lahat naman tayo nung araw may pag-aalinlangan, nagdadaw tayo. Pero hanggang sa tayo continuous na dumadalo, nakikinig ng Word of God, inunawa natin ang bawat salita ng Panginoon, narito tayo, binuksan yung ating isipan. Nagkaroon tayo ng kagalakan, nananabik tayo na laging sambahin at purihin ang ating Mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga pinagpalang mga mahal, mga kapatid, sa Mahal na Panginoon, huwag tayong maligalig sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Ang buhay natin napakaiksi lamang. Ang panahong ito, mga mahal, ng ating paghahanda, yung promise ng ating Mahal na Panginoon, hindi siya mapagpaliban. Gagawin niya ang lahat ng mga bagay, maliban ang nais lang hinihingi ng Mahal na Panginoon, isurrender natin, magsisi tayo, magbalik loob tayo sa ating Mahal na Panginoon upang pawiin ng Diyos ang ating kasalanan. At kapag tayo, mga mahal, ay naging tunay na born again, naging tunay na anak ng Diyos, ibibigay ng Mahal na Panginoon yung kanyang pangako dahil hindi siya sinungaling. Gaya ng tao, sabi ng ating pinag-aralan, the faithfulness of God to His people. Nais niya, mga mahal, yung katapatan ng Diyos sa mga tao. Hindi niya pinahintulot na ang tao ay mapahamak. Yung mga nangyayari, nagaganap, hindi galing sa Diyos yan. Sabi sa ating pinag-aralan, dahil sa kasalanan ng tao, mga nagbubunga ng kamatayan at nagbubunga ng kapahamakan. Amen? Kaya sa panahon po, mga mahal ko, ng ni Noah, sa panahon po nila Abraham, ang hinihingi, mga mahal, ng ating Panginoon sa tao, yung pananampalataya. Kaya ang sabi, makasumpong kaya ako sa lupa na mayroong pananampalataya at nagsisitawag sa tunay na Diyos.
Mangin mahal, ngayon yung panahon ito na ating kapanahunang kinalalagyan. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon upang makamtan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya sa ating po mga baguhan, nakapiling po natin sa hapong ito. Sa ating mangin mahal makapatiran, dahil Holy Supper din po natin ngayon. Magindihan po sa ating mga lugar na umaantabay sa ating pong banal na gawain. Kayo po ay lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Habang ina-assess po natin ang ating mga baguhan na ngayon lang po nakadalo sa ating banal na gawain. Ating po luwalatiin, gunitain po natin ang araw na ito. Ang araw na ito ay kaarawan ng ating beloved assistant pastor, mangiman nasa piling ng ating mahal na Panginoon, na hindi natin nakalimutan ang kanyang mga pagtuturo, ang kanyang pangangaral. Kaya tayo narito continuous na tayo kinahabagan ng ating Diyos na buhay. Umawi tayo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face.
mga baguhan, kayo po'y pinagpalang lubos ng ating manang Panginoon. Nadyan man po kayo sa webcast viewers natin. Ang kaligtasan, mga mahal, ito po ay nilaan ng manang Panginoon para sa mga tao. Ayaw niya na ang tao'y mapahamak. Bagkus nais niya ang tao'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Paano mo kamtan nito? Sabi niya, hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang pinangako. Kung sinabi naman ng Panginoon, mga mahal, ikaw ay kanyang patatawarin sa iyong kasalanan at darating sa iyo ang katugunan ng panalangin. Ang karamdaman na parang imposible sa tao, mga mahal na gumaling sa Diyos, walang imposible. Yung problema natin, lulutasin yan ng ating mahal na Panginoon. Sa ating baguhan, may 4 na susi ng kaligtasan. Unang-una po yung tinatawag na pananampalataya. At kung walang pananampalataya, sabi ng Hebreo 11:6, sapagkat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya mga Diyos, at siya tagapagbigay ganti, sa kanya ay nagsisihanap, mga minmahal. Gagantihan ng Diyos ang lahat ng ating pong pagsisikap ng ating panunumbalik sa kanya, ay tutugunin ng mahal na Panginoon ang ating panalangin. Pangalawa po, 17:30 ng gawa. Mga mahal, maliban daw ang tao magbalik loob sa kanya, magsisi, talikuran ng kasalanan, pinalipas ng Diyos ang kahangalan, ang kasalanan ng tao, maliban naman tayo magsisi sa kanya, tayo'y kanyang patatawarin. Amen. Mga mahal, pangatlo po, Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus. Ang bautismo ay napakahalaga. Ang buhay hindi natin hawak. Ang bautismo, mga iman, ito'y pamamaraan ng inyong kaligtasan upang ikaw ay magmana ng pangako ng mahal na Panginoon. Pang-apat po, ang Diyos na po ang gagawa sa inyong buhay. Magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng kapayapaan, saan ka mang pumunta, sa buong daigdig, iingatan ka ng mahal na Panginoon kapag ikaw ay naging anak ng Diyos. Itaas niyo po yung 2 kamay, sumunod sa panalangin. Sabihin niyo po sa hapong ito, mga iman, sa tanghaling ito, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala, magmula nang ako ay isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po ng aming dearly beloved noble Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeida and beloved children. Sa lahat po ng mga tumanggap, ito nawa po ang pasimula na kanilang panampalataya at paglilingkod nila sa iyong banal na gawain. Isulat mo po man ang Panginoon kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa iyong pangalan we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord sa lahat po ng ating mga minman makabatiran. Dahil ngayon po'y huli supper natin. Kung tayo po'y makaluhod, lumuhod po tayo, magsumamo tayo sa ating mahal na Panginoon, tuloy na po tayo, mahal habang inaawit po natin, mahal ang ating awiting ito, serve me, O God, mahal, isurrender natin sa mahal na Panginoon. Sa ating mga baguhan, kung kayo po'y nabautismo, hanap, pwede po kayo sumama o kasali sa ating banal na hapunan. Sa ating mga inman makapatiran ng dirito, ang ating puso, mahal, iharap natin sa mahal na Panginoon na siyang karapat-dapat sa Kanya. Awitin natin ang awiting ito. Hallelujah. Glory to God. Oh God. Hallelujah. Purihin tayo, mga mahal. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah. Glory to God.
Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mahal, ang ating pong pagsasagawa ng ating banalapunan, ang ating Holy Supper. 2,000 years ago, ang ating mahal na Panginoon bumaba sa langit. Iniwan niya ang magandang trono siya nagkatawang tao. Siya ay nakisama sa sanglibutan, nangaral, nagpakasakit, nagpagaling na may mga karamdaman. Maraming tao na alipin na kasalanan sa panahon yun, mga karamdaman nila. Hindi sila pinagkaitan ng pagmamahal ng Diyos. Noon pa man, Panginoon, kung hindi iniibig tayo ng mahal na Panginoon, wala na tayo sa mundong ito. After that, naglagay siya ng mga mangangaral, apostol, prophet, upang manatiling katukin ang kanilang puso na napapanahon na siya ay ating paglingkuran. Hanapin natin siya. Kaya ang paggunitang ito, mga mahal, ito po'y bilang ating pag-alaala na kung walang Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, wala tayo sa mundong ito. Kaya ang ating pagsasagawa nito, sabi nga ng 11:27 na manginman ng unang Korinto, sapagkat ang sinumang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan sa dugo ng Panginoon. Kaya kinakailangan, Panginoon, ating pagsisihan, maging ang ating mga kahinaan, Panginoon, sa panahon na tayo na dyan para tayo nagkikwestiyon. Mahal, kailanman, sabi ng salita ng Diyos, hindi siya nagbabago sa atin, hindi siya nagkukulang ng kanyang pangako. Kaya tayo sa hapong ito ay mananangin. Mahal, itaas niyo po inyong kamay sa ating mahal na Panginoon, nagsusumamo sa ating dakilang Diyos bago tayo dumako sa ating banal na hapunan, mahal. Dakila namin ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa unat na langin po ng aming minamahal, ginagalang na mahal na Pastor. Patuloy mo kaming kahabagan, patawarin mo po kami. Narito kami bilang aming pagsusumamo at paggunita sa iyo. Nang dahil sa iyong pagmamahal, kinahabagan mo kami, pinatawad mo kami, mahal na Panginoon. Kahabagan mo, Diyos kami. Sa unang dalangin ng mahal na Pastor, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ang ating sarili, mahal, habang hinahawakan niyo po yung tinapay, isipin niyo, ito yung katawan ng mahal na Panginoon na sugatan sa dolobhasa sa Biblia. Makatatlong bisis siya nadapa dahil sa kahinaan ng kanyang katawan na wala siyang kinain, nagpasa ng krus. Siya ay nilatigo, may kaunti man lang hindi siya nagsalita. Dahil sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Dahil sa kanyang mga sugat, nangaligtas tayo. Kaya't itong ating pagsasigawa ng ating banalaputan. Alalahanin natin kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nagkulang. Panginoon, habang hawak niyo po ang tinapay. Habang binabasa ko po ang unang Korinto 11:24 hanggang 25, isipin natin, Panginoon, tayo narito upang ating gunitain ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sabi po dito, Panginoon, sa ating mababasa, Panginoon, at nang siya makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin tinapay.
Habang hawak po natin ang saro, katas ng ubas nagsisimbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng talatang 25, mangin mahal, at gayon din naman hirwakan ang saro pagkatapos ng pagkahapon. At sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyong ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin, mangin mahal. Hallelujah, Jesus. Jesus, Lord. Ito ang tinapay ng buhay. Hallelujah. Kanin mo, naging bahagi. Ito, tinapay ng buhay. Kanin mo, nag-iisa. Yan ang katawan, pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghirap upang iyong Hallelujah, Jesus. ang buhay na walang Hallelujah, hallelujah. meron ng bagong tipan. Inumin mo, maging bahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-isa. Yan ang dugo luminis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Cristo para sa iyo. Doon sa Kalbaryo ay ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong inilis. Ito ang aking panunas. Ako'y kasama niyang kamatay. Hallelujah, hallelujah. Ibahaya
Kailanman hindi tayo itinatanggi ng mahal na Diyos. Lahat ng ating mga panalangin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa pagtuturo ng ating beloved ni Virgin na Lord, ating beloved Mama Dear, hindi natin makalimutan ang kanyang mga turo at aral sa atin. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory to God, hallelujah, hallelujah. Mangin mahal, itaas niyo po inyong mga kamay, banggitin niyo niya inyong mga labi sa ating mga baguhan, sa ating mga kapatiran ng dirito, mga webcast viewers. Mangin mahal, habang kayo nananalangin, isipin niyo ang Diyos na diyan nakikita niya ang ating mga pangangailangan. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama makapangyarihan sa lahat, minsan ng po Diyos sa tanghaling ito, sa unat dalangin po ng amin dearly beloved noble pastor, Evangelist Willis Radalmida, ang iyong huling propeta, and beloved children. Narito po ang lahat ng aming mga makapatiran, mga datian, mga baguhan, anuman po Diyos sa kalamataglay, mga karamdaman, mga problema sa buhay, maging pamilya nila, malapag na nasa dako ng Pilipinas, patuloy pagpalain, ingatan sa anumang mga sakuna na nagaganap at nangyayari, malapag Panginoon. Dalangin po namin ang bawat isa sa amin, malapag na kapatiran sa lugar ito, gamitin mo po upang patuloy lumago at lumago ang iyong gawain sa lugar na ito. Patatagin mo po ang pananampalataya, malang Panginoon. Inaangkin po namin lahat na ito. Ang katugunan ng panalangin, we pray in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Mangin mahal, bilang point of contact, kaliwang kamay, patungo niyo po sa parte na inyong karamdaman, kanang kamay sa uno. Sipin niyo po ang ating malapasor, naglihans bilang point of contact sa atin. Mangin mahal, hallelujah, manggitin niyo po, anuman, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa hapong ito, sa unat dalangin ng malapasor, sinasaway po namin lahat ng mga karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Cancer, sakit sa puso, cast out in the name of the Lord Jesus. Hindrances, hadlang sa mga pagpapala, financial problem, cast out in the name of Jesus. Problem resolved, cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Mangin mahal, sabihin po natin, praise the Lord. Praise the Lord. Mangin mahal, mga kapatid, sa mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay narito. Tumayo po tayo. Ang ating mga panalangin, lahat ng ating pong binanggit ng ating mga labi. Salita ng Diyos, ito'y makapangyarihan kapag ito'y mangin mahal inyong patuloy na pinahalagahan. Sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Ang ating pagtalon, ang ating pagsigaw, abot sa langit. Na dyan ang ating Diyos sa buhay. Sabihin natin sa tanghaling ito, hallelujah. Sabay-sabay, 3 times jump, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.